Magandang hapon mga kapatid. Magsilod po tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po tayo. Ngayon ay ikatlong linggo ng Kwaresma at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan po natin ang koro sa pag-awit. Amen. Panginoon, At sumayo. mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko At sa inyo mga kapatid, na luma ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasampo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa ganan. Itinuturo mo na ang lunas at sa kasalanan ay nasa kusang pagkapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa na aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo muna po ang lahat. Nagpahayag ang Panginoon kay Moises sa nagliliyab na punong kahoy. Ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos ng mga ama ng bayang Israel. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yon,
Si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyenan niya si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang linas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po yun?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hugarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daig. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saging lahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat pong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inaping ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibiniling, ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pinabalaan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na huwag gayahin ang halimbawa ng mga sinaunang Israelita na bagamat sumunod kay Moises, ay namumuhay pa rin taliwas sa kalooban ng
Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pabasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong yun ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyari ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo ulit. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at dinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi dahil sa gayon ang sinabi nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabaksakan ng Torre ng Siloe, sakala ba niyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang kalinghagang ito. May isang tao na may puno ng higos sa kanyang ubasan. Minsan, tinitingnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit, sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon ay mabuti, ngunit kung hindi, putulin na natin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo na po ang lahat. Sa kapagpalang hapon po sa ating lahat. Katabi mo, sabihin mo, good afternoon. Mga minamahal kong kapatid, sa ating pong mga pagbasa narinig, ilabaga sinasabi po sa atin na ang Panginoon ay bumababa mula sa langit patungo sa lupa upang magbigay upang iparamdam sa mga tao na kasama niya ito. Sa ating pong unang pagbasa, narinig po natin na ang Panginoon ay bumaba sa anyo po ng burning bush sa nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog. At bumaba sa upang iparamdam, iparating sa mga tao na naririnig ng Diyos ang daing ng mga tao. At sa pangalawang pagbasa, bumababa ang Panginoon sa anyo ng ulap habang sinasamahan niya ang kanyang bayang Israel na naglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako. At sa ating Ebanghelyo, narinig natin si Jesus na nagbibigay ng pangaral sa mga kanyang alagad tungkol sa pagbabagong buhay. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sa makatuwid, ang Panginoon ay bumababa at nagsasalita sa atin mula noon hanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon, nararanasan natin ang Panginoon. Bumababa siya sa anyo ng Eucharistia, nararanasan natin siya sa pamamagitan ng panalangin at ang ibang mga karanasan sa ating buhay. Amen? Kaya po, kung ang Panginoon ay bumababa sa atin, ano ang nais niyang ipagawa sa atin? Tatlong bagay po ang nais ipagawa ng Diyos sa atin kung bakit siya bumababa dito sa lupa. Una, upang tayo ay maging maawain. Pakiulit po. Sabi naman katabi mo, maawain ba yan? Malupit. Sa ating pong unang pagbasa, narinig nga po natin, ang purpose, ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay bumaba sa langit. At hinirang niya si Moises upang siya ay maging instrumento ng kanyang awa at pag-ibig. Dahil ang Diyos naririnig ang daing ng kanyang bayan, siya ay maawain at mahabagin. Kaya po, ninais niya na si Moises din ay maging tagapagdala ng awa sa bayan. Kaya siya ang magdadala mula sa Ehipto, mula sa lupang pangako. Kaya mga minamahal kong kapatid, tayo din po na nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng grasya ng Diyos sa ating buhay. Ang nais ng Diyos sa atin ay maging maawain. Huwag na tayong lumayo sa ating pamilya. Tayo ba ay nagiging judgmental? Madali ba tayong humusga? O pinuuna natin ang unawa at ang awa? Mga minamahal kong kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma ay panahon kung saan tayo sinasanay natin ang ating sarili na maging maawain sa isa't isa. Kaya bago tayo humusga, unawain muna natin ang ating kapwa. Amen? Sa pamamagitan nun, mapapakita natin ang awa, pag-ibig at habag ng ating Panginoon. Pangalawa, ano ang nais ng Diyos na gawin natin? Pangalawa, maging kalugod-lugod. Pakiulit po. Maging kalugod-lugod. Sa ating pong pangalawang pagbasa, narinig po natin ang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Korinto at ang paalala po niya sa atin ay huwag po tayo tutulad sa mga Israelita noong una na sabang sila po ay naglalakbay sa ilang, nararanasan nila ang presensya ng Diyos. Hindi po ba
sa anyo ng ulap at sila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Imagine, meron po silang mana araw-araw, yung pagkain, yung tinapay. Tanda na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Ngunit, may ilang mga tao na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Sino po iyon? Yun po yung mga makasalanan. Yung bagamat nararamdaman na nila ang pag-ibig ng Diyos, tuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Kaya po, paano daw tayo maging kalugod-lugod sa Diyos? Kapag tayo daw ay naging tapat sa Kanya. Ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos ay pagiging tapat sa Panginoon. Kung tayo po ay tapat sa Kanya, iiwasan natin ang mga gawang pagkakasala, ang mga pagkakamali. Itutuwid natin ang ating buhay dahil tayo ay tapat sa Diyos. Ano po ang gantimpal? Ano po nangyari sa mga taong hindi naging kalugod-lugod sa Diyos? Sila ay namatay sa deserto. Hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Kaya mga minamahal ko kapatid, tayo din sa ating buhay. Dapat tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Dahil ang tunay nating tahanan ay hindi po dito sa lupa. Tayo po ay mga citizens of heaven. Tayo po ay para sa langit. Kaya po, upang tayo ay makapunta sa langit, dapat tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Kanya. Amen? Ano po ang nais na pagawa sa atin ng Diyos? Number 1, maging. Number 2, maging. At pangatlo, tayo ay maging mapagsisi. Pakiulit po. Sa ating po mabuting balita, 2 beses po na sinabi ni Jesus sa mga tao. Ano po ang sabi niya? Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, papapahamak din kayong lahat. Kaya po napakahalaga po ng pagsisisi at pagtalikdan sa mga kasalanan. Bakit? Dahil ibinabalik niya tayo sa tunay nating kalagayan, ang pagiging mabuti at anak ng Diyos. Dahil sa pagkakataon na tayo nagkakasala, inilalayo natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya pag tayo na bumabalik sa Panginoon, tayo ay ibinabalik natin ang ating sarili sa kabutihan. Sa ating pong mabuting balita, narinig po natin yung talinghaga nung punong igos na hindi po namumunga. At sabi po ng may-ari, tatlong taon na yan hindi namumunga. Patayin na yan. Kasi pasikip lang yan sa lupain. Ano ang sabi ng hardinero? Bigyan niyo pa po ng isang taon, baka po mamuna pa. At kung hindi pa po mamunga pagkatapos ng isang taon, ay saka na lamang pong putuli. Mga minamahal ko kapatid, yung hardinero ay parang si Jesus na sinasabi po sa atin na may pag-asa pa tayo. Sasabihin sa atin, okay ka pa. Sasabihin natin, okay na to. Diba? Kaya, mga minamahal ko kapatid, sa buhay natin kapag tayo nagkakasala, ay may pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat tayo ay magsisi at magbagong buhay. Amen? Ngayon pong panahon ng Kwaresma, ay inaanyayahan po tayo na mangumpisal sa ating mga kasalanan. Ang pangungumpisal ay hindi po reporting sa Diyos, nagkasala ako Lord, nagkasala ako Lord. Hindi. Ang confession ay paalala sa atin na ang Diyos ay mahabagin, binibigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon na magbagong muli sa ating buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa April 1, meron po tayong kumpisalang bayan sa ating pong simbahan sa St. Andrew. Kaya inaanyayahan ko po kayo na sulitin po natin ang pagkakataon na ito
na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at magbagong buhay. Ang Diyos ay bumababa sa atin upang iparamdam niya ang kanyang awa at pag-ibig sa atin. Ano ang tatlong bagay na nais nang gawin natin? Number 1, maging maawain. Number 2, maging kalugod-lugod. At number 3, maging mapagsisi sa ating mga kasalanan. Nawa, sa paglalakbay po natin ng panahon ng Kwaresma, lalo pa tayo mapalapit sa Diyos na mahabagin at maawain. Amen? Amen. Pagsubayin po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan sa iyong mahabaging pagkalinga. Kami nananalig at nagsusumamo. Ating tutugon, Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, digdig mo ang iyong bayan. Ama, hindi mo ang aming mga panalangin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan namin inihihingi ng pagpatawaran sa iyo ay matutunan din namin ipagpatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumahan niyo ang Panginoon. At sumayin, Nasa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas at ibigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubuti sa iyo kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Sa mga nakatayo po, ilagay po natin ang aking kanang kamay sa kalawang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinapay, hinawakan niya ang pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Pagkapinin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo at para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig, isa na sa kanyang kabiyak na puso o isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, bayan po natin ng lakas loob. Sunod
Piniling namin kami dyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sa pagkakasiyo, kariyan, pangalihan, ang kapulihan ng pakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis mga kasalanan sa libutan at para tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakin ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Banggitin po ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Manalangin tayo. Masigayin po lahat. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piling, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos tawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Magkakaroon po tayo ng second collection sa linggong ito. Ang malilikong po natin ay ilalaan para sa maintenance and beautification ng ating parokya. March 25, Tuesday, ay ating pong ipagdiriwang ang kapistahan ng pagpapahayag ng Panginoon o Solemnity of the Annunciation of the Lord. Ang misa po sa ating parokya ay sa ganap na 6:30 ng gabi at susundan po ito ng Living Rosary sa harap ng simbahan. Inaanyayahan po ang lahat na magsimba at magdala ng rosaryo. March 29, Saturday, ay magkakaroon po ng Parish Lenten Recollection pagkatapos po ng alas 6 na misa sa gabi. Ito po ay may temang Stress Non Conflict sa pangunguna ni Reverend Father Xavier Paul Jacob mula sa Santissima Trinidad Parish, Malate, Manila. Ito po ay bukas para sa lahat ng parishioners at servers. Gusto mo bang magamit ang iyong kasanayan sa social media para sa paglilingkod sa Panginoon? Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish ay naghahanap po ng mga volunteer na gustong sumali sa ating SOCOM ministry. Sa mga interesado, hanapin lamang po si Sister Audrey Almanon, Ministry Coordinator, o mag-message sa St. Andrew Official Facebook page. Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish ay naghahanap po ng mga volunteer motorcycle riders na maging alagad ni San Andres at maglingkod bilang marshal sa mga aktibidad para sa Semana Santa. Bilang isang marshal, ikaw ay magiging bahagi ng isang team na magpapatupad ng kaligtasan at kaayusan sa prosesyon. Sa mga interesado, hanapin lamang po si Brother Ryan Moral o makipag-ugnayan sa ating parish office. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Ang minamahal ko kapatid, naniyahan ko po kayo sa darating Sabado, ang ating pong Parish Lenten Recollection na gagawin po sa ating simbahan, no? Sa St. Andrew Pasay Parish. Pagkatapos po ito ng 6 p.m. na misa sa Sabado. Maganda po itong pagninilay upang sa gayon
ay mas maging makahulugan po ang ating panahon ng Kwaresma. Kaya po inaanihan po kayo na dumalo po sa ating Lenten Recollection. Amen? Amen. At palapit na po ang ating Semana Santa, kaya po narinig po natin sa announcement kanina, naghahanap po kami ng mga volunteers po sa mga mayroon pong motorsiklo, no? Na maging St. Andrew Riders, no? Sila po yung magiging marshal, tagapag-ayos ng prosesyon po na gagamitin po natin sa ating prosesyon sa Semana Santa. Kaya kung saan kayo po, meron po kayong mga motorsiklo at nais pong maglingkod sa Diyos, ito po yung pagkakataon po natin para paglingkuran ng Panginoon. Amen? Amen. Ang minamahal ko kapatid, ang Panginoong Diyos ay pumapalito sa atin upang iparamdam niya ang kanyang pag-ibig, awa at habag. Kaya sa kanyang pagpapalito sa atin, meron siyang nais na gawin natin. Ano po yun? Number 1, maging maiwain sa isa't isa. Number 2, maging kalugod-lugod na tapat ng Diyos. At pangatlo, pagsisi sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Kaya po sa April 1, wala pa sa announcement, nangyari po kayo sa ating kumpisalang bayan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo naglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa atin. Magandang gabi po.